Sir, good morning po. Ako po, 6 years na dito sa amo ko sa Dubai. Nag-renew po ulit ako ng contract. Uuwi na lang ako pagkatapos ng panibago kong contract. Bali, 8 years ba ko dito yun. Pagkatapos magkano makukuha ko na end of service, sir? Thanks, Galbi. Shoutout po sa iyo, Madam Azil. Ayan, so yan po yung question niya regarding sa end of service or indemnity. So bago natin sagutin yung kanyang katanungan, so bago po itong aking YouTube channel, sana naman i-subscribe nyo po. Ayan, para tayo magtulungan po. Subscribe nyo and then i-share nyo po itong video. Okay, and don't forget to click the bell button para tuwing mag-update, no, may bago akong i-upload, manonotify po agad kayo. Okay? So maraming salamat mga idol, mga kapwa kong OFW. Sana lagi po kayong mag-iingat. Okay? So sagutin ko po to ang tanong ng isang kababayan natin. Ito, sasagutin ko lang mga idol based on my experience, based on my knowledge, no? So almost 10 years na rin ako ditong OFW. So yung ganitong end of service nagagawa ko naman po. So ito po yung computation. Ito po yung example lang na computation. For example, ang sahod natin is 2,000 real kung nasa Saudi ka. Kung saang bansa ka ngayon, ha, example lang para mas madali yung mas maintindihan. Okay? For example, ang sahod is 2,000 real sa'yo, Madam Asel. Okay, so sa loob ng 8 years, ang isang kontrata kasi 2 years, di ba? So tingnan nyo na lang po yung kontrata nyo kung paano yung computation nyo. So ano lang to, example. For example, ang sahod nyo 2,000. Sa isang kontrata o isang 2 years, meron po kayong 2,000 real ibibigay ng amo mo. So just 2 years, just one contract. Ang sabi mo dito is mag-8 years ka na. So ibig sabihin, 4 na tagda 2 taon. So ibig sabihin 4 na contract. Okay? So 4 na buwan ang ibigay sahod mo. Yan po yung common na binibigay ng amo. So first, isang kontrata o first 2 years, para hindi kayo malito, is isang buwang sahod mo, which is yung 2,000. So 8 years, ibig sabihin nun, ang makukuha mo dyan dapat 2,000 real, 8,000 real, sorry. Okay? 4 na tag 2,000. So ano yan, 8,000 real, laki nun. Kung 1 month ang binibigay sa isang kontrata or every 2 years. Kasi meron tayong mga kababayan, napakaswerte sa kanilang employer na 2 months or 3 months binibigay isang kontrata. Okay? Separate po yung vacation leave, hindi natin pag-usapan sa ibang video po yun. Ang pinag-usapan natin is about end of service or yung indemnity. So yan po yung napakadaling computation. Sa'yo, madam, 8 years, dapat may 4 months po nasahod kayo, which is yung 8,000 real ibibigay sa inyo. Meron namang naririnig ako 15 days per contract. So ibig sabihin kung 15 days nasahod mo, so nakawalo ka, ang makuha mo lang is 4,000 real. Okay? Pero usually common talaga is yung isang buwan. Okay? Pero ito yun scenario natin. Kung may kung po, what if, okay, hindi ibibigay ng amo. Di ba yan po yung common na problema ng mga kapwa nating OFW, yung mga employer. Totoo po yun, meron talaga mga amo hindi nagbibigay ng ganitong benepisyo. Okay, kunwari hindi nila alam, kunwari parang alam mo na ibig sabihin, imagine mo, alam naman nila yan, nasa kontrata po yan okay, yung end of service. Kasi dito sa bansa natin, sa bansa kung saan tayo, isa din po silang mga empleyado. So alam din nila kung anong batas din nila. Okay, iwan ko kung anong klaseng batas nila kung wala silang, alam ko kasi tinanong ko rin yung amo ko, Saudi yan meron din silang benepisyo, may day off sila, may 1 month may vacation pay, okay, meron pang end of service, yung mga ganon, okay. So dapat meron. Nagkukunwari lang, hindi alam. Daming kunwari lang hindi nila alam. Kasi ang sabihin nila, may sahod ka na Yun naman yung usapan, sahod lang. Wala na yung vacation leave, wala na yung sinasabing end of service or yung indemnity. May mga ganong amo. Kaya pag nakatagpo ka na ganyang amo, ay mag-decide ka na. Huwag mo nang hintayin, umabot ka pa ng 20 years, saka ka pa magreklamo, wala kang nakukuha. Di ba? Real talk po yan. Kung kailan kayo nagre-reklamo, 20 years na kayo, di ba aga pa lang, hanap na kayo ng employer. Kasi kung first 2 years nyo pa lang, first contract, hindi na naibibigay ng tama yung mga benefits. Pangalawa, gagawin kasi ibig sabihin, bumalik ka sa kanila, sang-ayon ka doon sa mga ginagawa nila. Okay? Pero mahirap mag-apply, hanap ng ibang amo, mamaya makachimpo tayo ng hindi rin maganda. So nasa inyo po yung decision nyo. Okay? So yun lang po may sasagot ko regarding po dito
dito sa end of service or yung indemnity. I hope nasagot ko, kabayan Asel, yung question nyo. Again, hindi po ako OWA, DOLE o government. Isa pong katulad nyo rin pong OFW, isang driver dito sa Saudi. Parang idea, tip lang naman yung aking mga sinasabi dito based on my experience. Okay, yun lang. And again guys, paki-subscribe yung ating YouTube channel para pag may magandang update, nanonood pa kita. Okay, may notification na may bago akong upload para lagi po kayong update. Mahirap na walang alam na nandito sa abroad, wala tayong kaalam-alam na meron pala tayong makukuha mga benepisyo katulad ng end of service. Sayang din po yun, isang buwang sahod, 2,000 real, edited, ano na rin yun, 30,000 pesos kung 15 real yung palitan, di ba? Kung saan bansa man kayo, laking tulong na po yan pag uwi nyo, di ba? Hindi pa kasama yung vacation leave, iba na yung pag-usapan natin. Again, kung may mga question kayo related OFW, comment nyo lang, sasagutin ko through video gagawa ko nito. Okay, so i-comment nyo lang sa baba hanggat kaya ko lang. Okay, this is OFW Pinoy TV. See you in my next video. God bless and bye-bye.